Ayan na, hihigpitan na daw mga kapatid, no, para sa mga Chinese nationals, no, yung pagkuha nila ng mga visa. Sabi yan ng DFA mga tol. Pero bakit naman puro Chinese nationals lang, no? Alamin natin mga tol, hindi kaya parang ano yan, sinisingle out natin sila. Tama nga ba yun? Sinisingle out natin sila at parang racism, no? Ano sa tingin mo, no? Pero eto, panoorin natin to mula sa UNTV News and Rescue. No, visa policy para sa mga Chinese nationals. Hihigpitan ng Pilipinas. Alamin natin to mga tol. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga tol at click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tupad ng paghihigpit sa visa policy ang pamahalaan ng Pilipinas para sa lahat ng mga Chinese national. Para sa lahat ng mga Chinese nationals, no, mahirapan na sila makakuha ng visa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasunod ito ng dumaraming bilang ng mga fraudulent o ang mga nandaraya ng aplikasyon na natatanggap ng embahada at konsulada ng Pilipinas. Nilinaw naman ng DFA na ang paghihigpit sa visa policy sa mga Chinese ay walang kinalaman sa national security issues o ang tensyon sa West Philippine Sea. Siyempre di nila sasabihin yun. Hindi naman nila sasabihin talaga na dahil kasi ang mga Chinese ang China nangunguha ng ating isla at malay natin nagpapasok na sila rito ng mga espiya. Pero ito ay ginagawa daw ng ating bansa tulad nga ng narinig natin sa balita dahil sa dumarami daw na ulat ng mga fraudulent o yung mga pandaraya, yung mga peke, mga tol. 'Di ba? Ang dami. Problema, kasalanan din naman kasi yan ng ibang mga empleyado Kasalanan din yan ng mga ibang ahensya rito sa gobyerno. Pumapayag sila na bilhin yung kanilang katapatan sa bansa. Di ba babayaran sila, gagawa sila ng mga peking document. Actually hindi naman peke kasi galing din mismo sa gobyerno Kaya lang tinawag na peke kasi hindi naman totoo. For example, mga birth certificate. Di ba? Hindi naman dito pinanganak pero may birth certificate dito. Peke yon. Pero nagiging legal, nagiging legit kasi galing mismo sa gobyerno. Parang ganon, di ba? Yung iba pang mga national ID, mga ganun, ang daming problema. Kasalanan din yan ng ibang mga Pilipino natin na ibinebenta yung dangal para lang sa pera. Ayon pa sa ahensya, mismong ang mga Chinese national rin nila ang makikinabang sa paghihigpit na gagawin ng Pilipinas dahil sila ang kadalasang nabibiktima ng kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng mga krimen na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ilalim ng di para din pala yan sa mga Chinese Chinese nationals na nandirito na sa ating bansa. Kung talagang ikaw ay malinis at legal ka, 'di ba? Talagang legit ka, wala ka dapat ipangamba. 'Di ba? Ang maganda lang dito, talagang masasala ng maigi, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga lang dito, gagawa lang ng mga kalokohan. Sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ilalim ng bagong polisiya, ang lahat ng Chinese na kukuha ng visa ay required na magsumite ng Social Insurance Certificate bilang proof of identity. Bukod pa ito sa bank statement, notarized letter of support mula sa host sa Pilipinas, gayon din ang hotel at airfare bookings. Ipatutupad ang paghihigpit sa visa policy sa susunod na linggo. Kasi kung nabalitaan nyo na 100 plus na Chinese nationals ang ipapadeport o ang pinadeport noong April 30, no? Pinadeport mga kapatid, yun? May kinalaman yun doon nga sa POGO. Diba iba mga pugante daw, mga tumakas lang. Naging takbuhan nila rito sa Pilipinas. Pero ang tanong nga, bakit Chinese nationals lang, diba? So panoorin to, panoorin natin to, mula pa rin to sa UNTV mga kapatid. Yan, DFA, magpapatupad ng mas mahigpit na visa issuance rules para sa mga turistang Chinese. So panoorin natin mga tol. Arlene, bakit daw partikular lamang sa mga Chinese itong gagawing paghigpit sa visa issuance? Nel, ayon sa DFA, dahil ito sa mga naitalang pandaraya gaya ng mga peking dokumento na isinusumite ng ilang Chinese nationals sa nag-a-apply para sa tourist visa. So pinakamaraming mga peking dokumento ang nabalita ay mula sa mga Chinese nationals, no?
hindi sa ibang mga lahi, no? Hindi sa ibang mga foreign nationals, kundi puro sa mga Chinese lang, 'di ba? Sa kanila nanggagaling sanay naman kasi sila sa mga pandaraya galing dun sa gobyerno nila dun, no? Simula ngayong linggo, hihigpitan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-issue ng tourist visa sa mga Chinese applicant. Ayon kay DFA Undersecretary Jesus Gary Domingo, dahil ito sa mga isinusumiting pekeng dokumento gaya ng identification cards, bank statements at certificate of employment at maging tangkang panunuhol sa mga consular staff. Yun, yung mga ibang staff, no? Nasusuhulan yung mga yon kaya maraming nakakalusot mga tol. Yun ang problema. At certificate of employment at maging tangkang panunuhol sa mga consular staff. Really, a major challenge is the submission of fraudulent fake documents, particularly from the China side. And fixers brazenly advertise such things on WeChat and things like that. It's very easy to obtain a Philippine visa. Bilang solusyon, ire-require na ng ahensya ang Social Insurance Certificate sa Chinese applicants. Nakahalin tulad anya ng SSS at GSIS sa Pilipinas. Ito rin anya ang hinihingi ng ibang embahada ng mga ibang bansa sa China. So we're also looking at So yung ibang mga bansa nga naghigpit na rin, di ba? So why not tayo rin, di ba? Dapat maghigpit tayo, lalong-lalo na tayo may mga pinakamalaking issue sa kanila ngayon. Di ba? Sa ginagawa nila na pangamkam o pang-espiya. Nitong arang nakaraan, inamin ng China na may audio recording sila dun pa lang pag-amin na agad yun na nag-i-espiya sila wina-wiretap nila yung conversation sa telepono. Dun pa lang pinakita na nilang talagang lumalabag sila sa batas Chinese embassy pa may sabi nun kung di ba naman sila engot, di ba nilaglag nila sarili nila. facial recognition systems to double-check the IDs. And again, the social insurance certification is a very good way, reliable way, to double-check documentations. Mas magiging mabusisi na rin ang pagsuri sa bank statements and accounts, proof of financial capacity at employment certificates. Bukod dito, ire-require din ng DFA ang personal appearance ng individual Chinese applicants, kumpirmadong round-trip ticket, proof of payment at kumpirmadong hotel bookings. Pero sa group applications na hindi bababa sa 10 tao, hindi na ire-require ang personal interview at maaaring tour guide na lang ang humarap sa embahada o konsulado ng Pilipinas sa China. So sa madaling salita mga tol, ang Pilipinas ay maghihigpit na sa mga tsekwang na pumapasok dito sa Pilipinas. Which is dapat naman talaga. Actually hindi nga lang sa Chinese 'Di ba? Dapat sa lahat Sa lahat. Pero yun nga lang, kailangan kasi talaga natin ng mga turista kasi sila rin ang nagbibigay minsan ng kita. Lalo-lalo na sa mga tourist spot dito sa ating bansa. Yun nga lang naaabuso. At lumalabas nga sa mga ulat na etong China ang number 1 na umaabuso. 'Di ba? Ang daming mga namemeke, talagang maaalarma sila rito. O di sa kanila tuloy naghigpit. Tapos kasabayan pa ngayon na may issue sila sa atin sa West Philippine Sea. Why is also group application better in terms of security? These are non-renewable. You have to write together as a group and you leave together as a group. So we have to ensure that Chinese travel agencies and operators must have accredited Philippine partners. And we're looking at them being accredited to specific foreign service posts. Ang mga mare-reject ang visa application, maaaring muling mag-apply pagkatapos ng 6 na buwan. Depende na lamang kung may clerical error lang at maaaring agad maitama. Tagal 6 na buwan. Nilinaw naman ng DFA na walang kinalaman ang mas mahigpit na visa policy sa iba pang national security concerns sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Bagkus magbibigay umano ito ng kumpiyansa sa Chinese tourists para hindi mabiktima ng mga krimen na konektado sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kasi yung mismo mga gumagawa ng kalokohan sa kanila nakakapasok na mabilis dito sa Pilipinas Kasi mahigpit din dun sa bansa nila Doon malilintikan sila dun Dito ngayon sila na gumagawa ng basura nila, 'di ba? dito nga sila nang i-scam. 'Di ba yung na-raid na Pogo saan ba to? Tarlac ba 'yon? 'Di ba? Ano 'yon? Mga scammer yung mga nandoon. Grabe, 'di ba? It's also for the good of the Chinese because again, itong mga Pogo na kalusot, who are their main victims? Fellow Chinese.
No, it's not. It's not necessarily related to the other, say, national security considerations. Sa ngayon, pansamantalang inihinto ng DFA ang e-visa applications para sa Chinese applicants habang inaayos ang sistema, habang maaari naman ang pumasok sa bansa sa loob ng 7 araw kahit walang Philippine visa ang mga Chinese applicant na mayroon ng American, Japanese, Australian, Canadian o European visas. Nel, sa ngayon nakikipagtulungan na anya ang DFA sa Embahada ng China dito sa Pilipinas para nga matugunan o masolusyonan itong issue sa mga isinusumiting peke o fraudulent documents. Samantala, Nel, nakatakda namang pumunta sa China at iba pang Southeast Asian country si Undersecretary Domingo maging ilang pang DFA official para nga magkaroon ng inspeksyon sa mga ginagawang visa application sa iba't ibang foreign service post ng Pilipinas sa ibang bansa. At yan munang update. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang opinion mo? Anong iyong masasabi dito nga sa magiging mahigpit na visa issuance rules ng ating DFA, no, sa mga turistang Chinese? Ano sa tingin mo mga tol, no? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.